Okay. Dapat abrihan kamay. Okay, note to namin dito kalapit. Ang ano? Ang iyang ano. Daspiak. Hindi mag-ano basta sirado. Awak abre. Basta sirado. Nakalive na. Alright. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. Tayo po ay patuloy dito po sa ating broadcast live. At ang atin pong pagbibigyan ng focus ngayong gabi ay ang usapin na kung kailan. When did the three parts of hell becomes outer darkness? So, yan po ang ating magiging main topic ngayong gabi. And of course, uulitin ko po, there are 3 times mention ang word na outer darkness in the Bible. Only in the book of Matthew. At ito po ay patungkol sa parable of the talent, parable of the marriage supper, at ang isa po ay the faithless children of the kingdom. So kailan po naging outer darkness ang tatlong bahagi ng impyerno? Ako po ay naniniwala na ang tatlong outer darkness na Book of Matthew na mayroon pong tatlong magkakaibang subject, tatlong magkakaibang events, at tatlong magkakaibang context ay siyang tatlong bahagi po ng impyerno na matatagpuan sa Luke chapter 16. Meron pong Abraham's bosom, Great Gulfix, at impyernong may apoy. Sa pag-uumpisa po natin, tayo po ay manalangin bago ho tayo magbasa ng mga talata. Most gracious and loving Father Lord, marami pong salamat ngayong gabi sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral maguli ng inyong mga salita. Kayo po ang manguna sa amin, mag-bless sa amin, at bigyan niyo po kami, Panginoon, ng heavenly wisdom upang maunawaan po namin ang aming mga binabasang talata. Kayo po ang mapuri sa aming buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So nais ko pong i-welcome lahat po ng makakapasok at makakasabay sa ating broadcast ngayong gabi. Welcome po kayo. So we'll go to Matthew 22 at babasahin ko po ang verse number 10 down to verse number 13. It is about the parable of the Great Supper. Sabi po ng verse number 10, Matthew chapter 22, "So those servants went out into the highways and gathered together as many as they found, both bad and good. And the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. And he saith unto him, Friend, how comest thou not having a wedding garment? And he was speechless." Verse 13, "Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth." So, uulitin ko po mga kapatid, ang weeping and gnashing of teeth ay matatagpuan mo sa 7 verses lamang sa Bible. At halos lahat po ng verse ng may weeping and gnashing of teeth ay pumapatungkol po sa impyerno. At tumpak naman yon dahil ang katotohanan po, ang impyerno ay merong 3 divisions or meron pong 3 chambers. Merong 3 partition ang underworld, mga kapatid. And so, mahalaga na yan po ay nakalagay sa ating mga puso't isipan habang binabasa po natin itong mga talata na nag-i-explain po ng outer darkness. Ngayon, bakit tinawag po na outer darkness? Okay? Kasi nga, kung saan po mangyayari yung event na tinutukoy, itatapon yung subject outside the location of the events. Halimbawa po, itong Matthew 22 verse 10 to 13, ito po ay marriage supper of the Lamb. At ang marriage supper of the Lamb ay mangyayari po sa third heaven. Ngayon, yung friend without wedding garment, mga kapatid, ay nakapasok doon. Hindi po siya kasama sa mga invited sapagkat wala po siyang wedding garment.
wala na pong ibang entity sa Bible, wala na pong iba pang person na may access po sa langit kahit na hindi siya saved. Sino po yon? The accuser of the brethren. Yan ay si Satanas. Halimbawa po, kapag binasa ninyo ang buhay ni Job, I know, naalam po dito ng marami, ano? Meron pong panahon na ang mga anghel, they present themselves before the Lord. At ang nangyari, si Satanas din po, pumasok doon sa presensya ng Panginoon. At talagang nagkaroon pa po sila ng conversation ng Diyos. Sabi po ng Job chapter 1 verse number 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Satan also came among them. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. So maliwanag po na even in the Old Testament, meron lang isang entity, isang person na pwede hong mag-present ng kanyang sarili sa Panginoon kahit na hindi siya kasama sa saints at hindi na rin siya kasama sa mga meron pang access na angel. Walang iba kundi si Satanas. Kapag inanalyze nyo po itong Matthew 22 verse 10 to 13, kasabay po ng Job 1:6. And then babasahin po ninyo ang Revelation chapter 9, verse number 1 to 11. Meron pong nabanggit rito na a star fall from heaven. Sino po yung binagsak galing sa langit? Na kung saan bubuksan niya ang bottomless pit. Welcome po, Ma'am April Rose Rimos Aranas. Magandang gabi po sa inyo. Sabi po rito, sa verse number 1, I am reading Revelation chapter 9. The fifth angel, ito po ay kalagitnaan ng Great Tribulation period, sounded, and I saw a star fall from heaven and unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. Alam niyo po ba na itong bottomless pit na ito po yung Great Gold Fix. At ito rin pong Great Gold Fix na ito yung pinapaniwalaan natin na outer darkness for Satan and his demons. Okay? So ngayon, babagsak po ang star fall from heaven, and he will open the bottomless pit at palalabasin niya ang mga demons. Itong mga demons na ito, mga kapatid, ay matagal nang nakakulong. Okay? Dito po sa bottomless pit. Kailan sila nakakulong? Sila po ay ikinulong, Jude chapter 1 verse 6, panahon pa lang ni Noah. Basahin ko po, paulit-ulit natin itong binubuksan kasi ina-analyze natin ng maigi, mga kapatid, at upang makita po ninyo kung gaano po kalinaw itong ating idea or view patungkol po rito sa outer darkness na ito. Sabi po ng Jude chapter 1 verse 6, And the angels which keep not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness, unto the judgment of the great day. Ngayon, merong naka-reserve na nakakulong ng mga fallen angels. Kailan sila ikinulong? At yung kulungan po nila na bottomless pit ay tinawag na chain under darkness. And so lumalabas na itong bottomless pit, lumalabas na itong chain under darkness ay tinawag na darkness sa panahon pa lang na inilagay yung mga demons dito. Okay? Sino ba itong mga ito? Sila po yung ikinulong sa Tartaro. According to 2 Peter
chapter 2 verse 4. Okay, basahin ko po 2 Peter chapter 2 verse 4. For if God spared not the angels that sinned, mga nagkasalang anghel, but cast them down to hell. Tinawag po na hell, yung tartaro. Tinawag po na hell, yung chain under darkness. O kaya maliwanag na yung chain under darkness na pupuntahan ng starfall from heaven in the middle of the Great Tribulation period ay tinawag din na impyerno. Mahalaga po na kayo ay nanonood at nakikinig sa mga terms na ginagamit natin dahil dito po ninyo makikita na connected ang outer darkness to the three parts of hell. Okay? Kailan ito nangyari? Basahin po natin. He had delivered them in chain under darkness to be reserved unto the judgment, and spared not the old world, but saved Noah and 8 persons, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of ungodly. Alam niyo po ba kung sino ito? Ito po yung mga sons of God na nagkasala na sumiping sa mga daughters of men. Ang reason kung bakit nagkaroon po ng great flood. Okay, ito yon. Itong mga anghel na ito, na iniwan nila ang kanilang pagiging anghel. So lumalabas po na kapag binasa nyo itong mga talatang ito, okay, uulitin ko po yung mga talata, Matthew 22 verse 10 to 13, yung friend without wedding garment nakapasok sa marriage supper of the Lamb na nasa langit, at meron lang isang entity na pwede yung pumasok sa langit kahit na siya ay hindi ligtas. Walang iba kundi si Satanas. Ayon po sa Job 1 verse 6. Isa pa, may talata pa po yan sa Revelation that he is the accuser of the brethren. Pagdating po sa Revelation chapter 9 verse 1 to 11, etong starfall from heaven na ito ay babagsak papunta ng bottomless pit. Yung bottomless pit na yan, siya rin yung Great Gulf Fix. Yung Great Gulf Fix na yan ay tinawag din na hell, na tartaro, na siyang prison of the fallen angels. Kailan po nagkaroon ng laman yan? Nagkaroon po ng laman yan, Genesis chapter 6 verse 2 to 5. Sa panahon po ni Noah. So, during the time, Genesis pa lamang po, Genesis 6 verse 2 to 5, tinawag na po na chain under darkness, yung hell na tartaro. Okay, so mahalaga po na makita ninyo yung mga katotohanan na yan. Kaya no reason, mga kapatid, hindi po natin matatanggap na yung outer darkness ay lake of fire. Kasi ito po yung mga talata na dapat nating i-consider, dapat po nating tingnan. Okay? Connected po talaga, magka-connect po ang outer darkness sa impyerno. Ang outer darkness ay may iba't ibang occupants. Dito po yung mga ligtas sa grave, underworld nila Abraham, Lazarus, David, lahat ng mga Old Testament saints. Yung si Satanas naman po sa Isaiah itinapon sa impyerno na in the sides of the pit. Magkabilaan merong partitions din na tinawag din na hell. Ito yung bottomless pit na yon, the Great Gulf Fix. At yung kinaroroonan po ng rich man sa story ng rich man and Lazarus na kwento po ng Panginoong Jesus. And so, kapag alam mo itong mga katotohanan na ito, no doubt na mauunawaan mo na kaya pala tatlo ang pagkabanggit ng outer darkness sa Book of Matthew, at itong tatlong outer darkness na ito ay merong magkakaibang occupants. Yung unang occupants, outer darkness for the children of the kingdom, faithless. Ito yon, may apoy, mga walang pananampalataya. Outer darkness for the friend without wedding garment, which is Satan, the starfall from heaven, to open up the bottomless pit. Great Gulf Fix yun. Outer darkness din po, bahagi ng impyerno din po yon. Matthew 25 naman,
yung mga ligtas na hindi po nag-work out ng kanilang mga talent na ipinagkatiwala ng Panginoon, ay makukulong sila dito sa dating lugar ng location ng paradise at Abraham's bosom. So ganyan lang po kasimple mga kapatid ang ating view ng outer darkness. Marami lang po ang nagko-comment, marami po ang hindi makaunawa at hindi makatanggap sa view po natin. Kasi hindi nila talaga tinututukan. Okay? Marami dyan, akala nila ang paniniwala natin, ang impyerno, walang partition. Kailangan ilagay mo muna yan sa isip mo na iba ho yung ating view. The general view, sasabihin ko po sa inyo, of many theologian, even in their Christian theological writings, okay, ay nag-a-agree. Lahat yan nag-a-agree that outer darkness is hell. Okay? Yung hindi lang po nila ini-emphasize na yung impyerno or underworld in the Old Testament ay meron ngang 3 chamber. Okay? It was translated from Sheol, Hebrew word po yon, to English word hell. May apoy. Sheol, underworld, translated to pit, bottomless pit. And then Sheol, underworld, translated to grave. Yung grave po ay ginagamit na translation ng Biblia from the Hebrew word underworld para sa mga ligtas. Okay? I don't think na mayroon hong magdi-disagree. Kita po ninyo, konti lang po yung mga nagko-comment sa ating comment section dahil they cannot deny this kind of truth. Yung ayaw lang po nilang i-expose sa inyo na meron ngang 3 partition ang underworld. Okay? And gaya po ng aking pinost sa aking wall, these 3 outer darkness are the 3 parts of hell, and this will exist. Ito po ay mag-i-exist hanggang Great White Throne Judgment. So, sasagutin na po natin yung ating tanong sa ating live, no? Na when did the 3 parts of hell becomes outer darkness? Okay, una po, ang bottomless pit, gaya ng ating binasa mga talata, ay tinawag na po na chain under darkness. Jude 1:6, 2 Peter chapter 2 verse 4, from the time na ito po ay nagkaroon ng laman. Okay? So lumalabas na Genesis chapter 6 pa lamang, meron na pong title itong bottomless pit na chain under darkness. Okay? So ito po yung pinakaunang na-identify as chain under darkness. Hindi pa po outer darkness. Pagdating po sa Matthew 22 verse 10 to 13, binanggit na po mismo ng Panginoong Hesus yung word na outer darkness. Okay? Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na ang teaching of outer darkness is devil's doctrine. Kasi ito po ay tinuro ng Panginoong Hesus. Hindi naman siguro devil ang Panginoong Hesus. Lumabas po ito mismo sa bibig ni Jesus Christ, yung outer darkness na ito. Kaya mahalaga po ito. At hindi pwede na hindi po natin pag-aaralan. Okay? So, pangalawa, pagdating po sa Matthew 8 verse 12, nabanggit po yung outer darkness for the faithless children of the kingdom. Okay? Binanggit po doon. Pero ang ating view po dyan, yung children of the kingdom, gaya ng mga nasa live po natin, ay future. The children of the millennial kingdom, Isaiah 65, na mamamatay. Yung last batch niya ay Gog and Magog, Revelation 20, verse 7 to 10. So yan po yung view natin, ano? Ito naman pong Abraham's bosom na paradise ay naging outer darkness pagkatapos po ng Christ resurrection. Okay? Paano ko po nalaman? Ayun ang pinakamahalagang tanong na dapat mong itanong. Paano ko nalaman? Dahil kinuha na po yung
paradise. Okay? Kinuha na po yung paradise dyan. Verse number 53. Verse 52. And the graves were open, and many bodies of the saints which slept arose, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many. Nung namatay po ang Panginoong Hesus, nagkaroon ng malakas na lindol. Pagkatapos na lumindol, nahati po ang veil of the temple from top to the bottom, and the earth did quakes, and the rocks rent, and many bodies of the saints which slept arose, and came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city. After his resurrection, he led captivity captive. Kinuha po ng Panginoong Hesus lahat ng mga Old Testament saints pagkatapos na siya po ay na-resurrect. Sabi po yan ng Ephesians chapter 4, verse number 8 to 10. Tingnan po ninyo. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men. Now he that ascended, what is he but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all the heavens, that he might fill all things. So bago po siya umakyat, bumaba muna siya. Saan yun? Sa lower parts of the earth. Saan yun? Sa paradise. Today thou shalt be with me in paradise. Saan yung paradise? Abraham's bosom. Ano yung Abraham's bosom? Bahagi ng impyerno, lugar para sa mga ligtas. O kaya tumpak na tumpak po na ang tatlong outer darkness ay tatlong bahagi nga ng impyerno. Ngayon, let me know your reaction, suggestion, and comment dyan po sa ating comment section. Pero bago ka mag-comment, kaibigan, siguraduhin mo na pinapanood mo at pinapakinggan mo yung sinasabi ng inyong abang lingkod. Kasi napakahirap po mga kapatid, na paulit-ulit yung ating discussion para tayo mga sirang plaka. Kasi bago kayo mag-refute na para bang mali yung tinuturo natin, uunawain nyo muna. You cannot correct anything you don't understand. Welcome po, Robinson Escaner, Latino. Maraming pong salamat. Yun lang po ang pagkakaalam ko. Para pong division. Ang division, pagkatapos mayroon pong tinatawag na cross-checking. Ganyan po kasi ang Bible, sabi nga, rightly dividing the word of truth. Paano mo malalaman na yung division mo of the word of truth ay tama? Kapag kin-cross-check ito. Okay? Paano kin-cross-check? Dividend, divisor. Yung kanyang sagot ay quotient. Para malaman mo na tama yung quotient, yung sagot sa division, i-multiply mo ngayon yung quotient to the divisor. Kapag lumabas yung dividend doon sa divisor at saka quotient, ibig sabihin tama yung division. Ang dami pong nagbibigay ng idea or view ng outer darkness na kapag kinross-check mo, ay hindi tutumpak sa mga detalye ng outer darkness. O halimbawa, gaya ng sikat na first mention na sinasabi nila, ang outer darkness ay para lang sa mga unsaved na Hudyo, na mga Hudyo. Sa Matthew chapter 8, makakalusot sila dyan kasi may Hudyo dyan. Kinumpir po yung faith ng Hudyo sa centurion. Okay, makakalusot ka dyan. Pero sigurado ka ba na yung lahat ng sinabihan ng mga Israelites at the time ay hindi ligtas? Yun, magkakaproblema ka doon. Nonetheless, hayaan mo. Sige, pagdating po sa Matthew 22, marriage supper na yung pinag-uusapan. Pag sinabi mong yan ay para sa Hudyo, mayong gabi, Ma'am Linda Latino, thank you very much po. Pag sinabi mo na yung friend without wedding garment ay Hudyo yon, na unsaved, patay ka dyan. Bakit? Kasi ang magiging malaking question po dyan, paano nakapasok ang isang Hudyo na unsaved
sa marriage supper of the Lamb. O di ba? Malaking question 'yon kasi ang marriage supper of the Lamb po sa pagkakaalam ng lahat, third heaven po 'yon, sa langit 'yon. Yung friend without wedding garment nakapasok po pero walang wedding garment. Maliwanag na hindi dumaan sa rapture at hindi rin dumaan sa judgment seat. Hindi dumaan sa door, dumaan po sa bintana. He is the thief and a robber. Climb it another way to enter to the sheepfold. Sino po yan? Si Satanas. Kung gagawin mo yan na Hudyo, tapos makakapasok sa third heaven, malaking problema mo. Kaya yan ang iiwasan mo na tanong. Kaya yan ngayon yung pag-iisipan mo. Pangatlo, yung Matthew 25 verse 30. Hindi mo pwedeng sabihin na etong pinag-uusapan na 3 talent, mga Hudyo lahat. Okay? Kasi general term po yung servant. His own servants. Kapag sinabi mong mga Hudyo lahat yon, Hudyo yung may 5 talent, Hudyo yung may 2 talent, Hudyo rin yung may 1 talent. Ngayon, saan ang talata mo na yung 3 binigyan ng talent ay mga Hudyo? Sa Matthew 25. General term nga, servants. Called his own servants. Plural pa na servants. Hindi naman sinabing called his own Jewish servant. Ngayon, doon ka pupunta sa doon ka pupunta sa mga imbis na division yung ginawa nila, isolation. Sabi nila, yung Book of Matthew para yan sa mga Hudyo. Yung Mark para sa mga Hudyo. Yung Luke para sa mga Hudyo. Yung Acts para sa mga Hudyo. Yung Romans para sa mga Hudyo. Sino nagsabi sa'yo? Diba? Sino nagsabi sa'yo na yung mga libro na yan ay para sa mga Hudyo? Saan mo nakita yan? Saan mo nakuha yan? Yung John 1:12 pa lang, hindi na yun para sa mga Hudyo. But as many as receive him to them, give him power to become the sons of God. Gaano karami yon? Si Cornelius po. Welcome po, Pastor Nifrias from La Carlota City. Si Cornelius po, tumanggap sa Panginoong Hesus. Hindi siya Hudyo. Gentile siya. Ibig mong sabihin, hindi applicable sa kanya yung John 1:12. Gentile siya. May mga Samaritan na tumanggap. Anong nangyari sa kanila? Kung hindi na applicable ang Book of John para sa kanila, hindi sila naging anak ng Diyos. Magkakaproblema ka sa kalokohan na ginagawa mo, yung paraan ng division mo, mali. You do not divide by subtraction. You divide by multiplication. Skip counting. Yun ang division. Alam mo ba kung bakit division? Kasi sa division, magagamit mo, listen to me very carefully, magagamit mo yung 4 basic operation sa division na ang magiging sagot ay equal pa rin at tama. Kaya ginamit po yung rightly dividing kasi division lang ang pwede pong gumamit ng 4 na operation na ang kalalabasan ay tama. Paano mo i-check na tama yung iyong division? Sinabi ko na po yan kanina. I-multiply mo yung quotient sa dividend. Sa divisor, I mean. Lalabas yung dividend. Ngayon, paano yan sa Bible? Kapag ikinumpir mo lahat ng truth, lalabas yung buong truth. Yung buong truth, kahit na hati-hatiin mo yan, lalabas at lalabas pa rin yan. Yung mga nagsasabi na ang outer darkness ay lake of fire. Sige, lake of fire ang outer darkness. Hindi mo ngayon maire-reconcile yung Revelation chapter 21 verse 4, no more night, no more pain, no more sorrow, no more death. At yung Revelation 22 verse 1 to 5. Hindi mo yun maire-reconcile kung ilalagay mo yung outer darkness sa eternity, kaibigan. Mr. Figurative, nandiyan ka ba? Hindi mo pwedeng i-reconcile yun. Kasi, no more sorrow, no more pain, no more crying, no more tears, no more night. Tapos lalagyan mo ng outer darkness, yung no more night.
O hindi mo kayang i-reconcile. Tapos tatalon ka, kasi yan ay covenant. Wala akong pakialam dyan kung ano yung mga covenant mo na yan. Because Revelation 21 is not about the covenant, it is about the nature of the eternal kingdom. Wala kang makikitang covenant dyan sa mga talatang yan. That is private interpretation. Kasi meron kayong sinusundan. Listen to me very carefully. May sinusundan kayo na sariling sistema, systematic theology na denominational. Yung kayo lang ang nakakaunawa at nakakaintindi dahil sarili nyong gawa-gawa. Walang basihan. May basihan man sa Bible, papulot-pulot lang kayo ng mga talata. And when it is cross-examined, lalabas na mayroong remainder. May mali, something wrong. Ako po, uulitin ko. Ito po yung pinakasimpleng view ng outer darkness ng inyong abang lingkod. Ang tatlong outer darkness in the book of Matthew, okay? Welcome po, Sir Ronald E. Duarte. Ang tatlong outer darkness po na may magkakaibang occupants ay ang tatlong bahagi ng impyerno na may magkakaibang occupants. Luke 16. So, kung gusto mong maunawaan yung outer darkness, 2 talata lang. 2 talata. Basahin mo yung lahat ng tatlong outer darkness. Matthew 8, Matthew 22, Matthew 25. Ulit-ulitin mo, basahin yan. Then, after that, basahin mo yung Luke 16. 19 to 32. I-compare mo yun. I-compare mo yung dalawang sets of truth na yon. Magkakatugma yun. Yung outer darkness po, mag-i-exist lang hanggang Great White Throne Judgment. Yung entire na impyerno, itatapon sa lake of fire. So, wala nang outer darkness. Kasi, tinapon na ito sa lake of fire. It becomes a general torment of all the wicked. Beast, false prophet, them that have the mark of the beast, the devil that deceived them, the resurrected wicked which are not written in the book of life. Yun lahat pupunta yun sa lake of fire. Sa eternity, wala pong weeping and gnashing of teeth sa lake of fire. Ano yung nandun, pastor? Lake of fire yun. Tormented day and night forever and ever. Wala ka makikitang lake of fire na may katabing weeping and gnashing of teeth. Sa 7 weeping and gnashing of teeth, wala ka makikitang lake of fire dyan. Kahit na balibaliktarin mo yung pagbabasa mo sa Bible. Kasi, mga kaibigan, malapit na po tayo magtapos. Ganito kasi ang gawin ninyo. If you want to study the Bible rightfully, ang gagawin nyo 3 lang. Collection of terms. Hanapin nyo lahat ng term. Halimbawa, outer darkness. Hanapin nyo lahat ng outer darkness. 3 lang yon. And then, connection of terms. Ano yung connection ng mga terms? Weeping and gnashing of teeth. Cast. Itatapon. Weeping and gnashing of teeth. Weeping and gnashing of teeth. Connection niya yon. And then, pangatlo, classification of terms. Ika-classify nyo yung terms. Hahanapan nyo yung tinatawag na ang division kasi ganito po yan. Kapag binomials yan, ano yung binomials na yan? Algebra, binomials. Hahanapin mo yung the same term. Ipagsasama-samahin mo, ba? 2x plus 3y plus ganyan. Pagsasamahin mo lahat ng may x, 2x, lahat 2x, 1x, 3x, pagsasamahin mo yun, tapos 2y, 1y, 3y, and then yung number na walang letter. Pagsasamahin mo yun, combining like terms. Yun ang tamang division. Na kailangan, ito pong kabila ay equal. Ratio and proportion. Proportion po. Mag-i-equal siya pag kinross examine. Ganyan po yan. Kaso, matagal po na gawin yan.
O, hanapin mo lahat ng term in the entire Bible. Tapos aaralin mo yung context, aaralin mo yung saan sa eschatology, i-compare mo yung fundamentals of faith na wala siyang aapakan. Ang outer darkness po na doktrina, na view natin yung view ko po na sinishare sa inyo, wala po itong inaapakan na assurance of salvation. Wala. Wala rin po itong inaapakan, hindi rin po nito itinuturo na ang salvation ay by works. Hindi nyo lang naunawaan kasi nakikinig kayo sa mga naninira. Naninira na na dahil ewan ko lang kung ano yung mga nasa nila, di ko maintindihan pero love si Ama. So, yan po mga kapatid. So, hayaan nyo lang, tayo po ng mga ligtas. Kahit na ano ang reliyon mo. Listen to me very carefully. Pag tinanggap mo si Jesus Christ, maliligtas ka. John 3:16 po yan. Whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. I don't believe sa sinasabi nila na dapat pumasok sa reliyon nila para maligtas. Meron lang akong isang Savior. Si Jesus Christ lang po yon. Sa kahit na anong reliyon na meron ka, si Jesus Christ ang tagapagligtas mo. Kung ikaw ay sasampalataya sa Kanya, maliligtas ka. Ngayon, hindi lahat ng tumanggap sa Panginoong Hesus na ligtas ay naglingkod. Marami pong tumanggap na pasaway. Maraming tumanggap na nanatili sa kanilang masamang gawain. Hindi ka pwedeng i-deny. Yung anak po, mayroong prodigal, may faithful. Pero hindi pwedeng i-deny. Yung sheep, mayroon pong in the fold, in the wild. Yung soldiers, mayroon pong coward at saka fighter. Yung steward, mayroong just and unjust. Yung soldiers, yung saints, dalawang klase lagi yan. Ang ligtas po, dalawang klase din. So yung mga faithful ay maghahari kasama ni Jesus for 1,000 years, pero yung mga hindi po napakinabangan ng Panginoon, unprofitable, wala talagang nagawa. Hindi kayo kagamit-gamit sa ministry, wala talagang nagawa na kabutihan pagkatapos na siya po ay tumanggap sa Panginoong Hesus. Kawawa naman. 'Di ba? Wala siya nagawa kahit na isa. Unprofitable po ang tawag. Matthew 25 verse 30. Bartolina siya. Hindi yun kawalan ng kaligtasan, yun ay kawalan ng reward. Kaya nga pagdating sa Great White Throne Judgment, papahiran ang kanilang mga luha at papasok sila sa eternity. Revelation 20 verse 4 at 21 verse 4. Kaya tumpak na tumpak, di ba? After that, itatapon po yung entire impyerno to the lake of fire. Tumpak, di ba? Basta makikinig po kayo. Yun, ganun lang po kasimple. Kailan ho naging outer darkness ito? After Christ's resurrection, yung tatlong bahagi na ito, naging outer darkness na. Kasi wala nang ray of light. Yung light po galing sa paradise. Maraming salamat. God bless po at magandang gabi sa ating lahat. Tayo po ay manalangin na. Salamat po sa nakarating sa ating live. Amang banal na kilang Diyos, ibinabalik na po namin ang kapurihan sa inyong banal na harapan. Thank you very much, Panginoon, sa inyong pong pangunguna. Magbigay po kayo sa amin ng kapanatagan sa aming puso't isipan ngayong gabi. Makatulog po kami na mahimbing at bukas, ibabalik po namin sa inyo ang buhay na inyong ipapahiram sa amin. Manguna po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat. God bless sa ating lahat. Good night. And thank you very much.